So without further ado, let's get straight to the point mga ka-porncast. Tirahin na natin to. Hindi na naman. Tingin ko manalo dyan sa akin. Francis Ngannou. Meron ka din router eh. So, yung router, yung router, yung router. Ay na yung kami lang. Yun na. Ayun. Natatakot ni Bayan. Ako sa akin, kalabanin, ang buweba tsaka ano. Para sa akin, di ba, alam naman natin ang China na mga pinagkakaw. Hello po, magandang gabi. Kami nga pala ang Porncaster and my name is Reeve. Yo, sup, Sase. You know. So magandang gabi po lahat, lalong-lalo na sa aming mga viewers sa YouTube. Shoutout po sa inyong lahat. 40 followers na, imagine niyo yun, no? From zero, organic po lahat yan. Ang ibig Malapit sabihin, na 50. malapit na tayong mag-50, no? Malay nyo, may paraffle si paring Sase kapag ano na tayo, 50 followers. Pero imagine niyo mga ka-porncasters, no? From 0 to 40, ganun ka-impacting yung mga usapin natin, yung mga topics, mga sports at yung mga general issues, imagine niyo yun, 'di ba? So maraming pong salamat sa pagmamahal, no? So tuloy-tuloy lang po yung suporta. So anyway, follow up lang po namin, no? Medyo mainit pa yung topic na to. Actually kakatapos lang nito. No? Para na rin kaming sportscaster. So anyway, ewan ko kung napanood nyo guys yung laban niya. Canelo versus Charlo kanina, napakainit, no? Makainit pre, Taban, no? napanood mo ba? Sobra. Oo, sobrang galing. Sobrang galing ni Charlo. Sobrang galing umiwas. Sabi na nga ba, tunog ano ka pre? Tunog sarcastic to si paring Sase. Pero ano ba, si Charlo ba, takot ba? Ayaw mag-let go ng kamay? Lumaban ba para manalo? O talagang nandun lang, sinurvive lang yung gabi pre? Ano sa tingin mo? Feeling ko pumusta sa sarili yun eh. Pumusta sa sarili? O pumusta sa kalaban? Ay, pumusta sa kalaban, pre. Kay Canelo, di ba? O kaya natakot kasi after ng Game 7 na laban. Ay, Game 7 knockdown, di ba? Knockdown. Round 7 pre, round 7. Puta, para nawala ng dalawang itlog eh. Oo, napansin ko rin yun. Kumbaga parang after round 7, parang naging awkward na siya. Tapos parang ayaw na nga mag-let go ng ng kamay. Parang alam mo yun, talagang nag-try na lang mag-survive eh. Kasi hindi siya ganun maglaro eh. Sa welterweight at saka super welterweight pre. Hindi siya ganun maglaro eh. Tactician yun eh. Yun nga sabi nga ni Crawford nga yata yun. Parang sabi ni Crawford, hindi ka ganyan maglaro din. Parang, anong ginawa mo dyan? Parang nag-survive ka lang ah. Parang pumikat, nagpabayad ka lang, di ba? Payday lang ginawa mo eh. Oo nga eh. Diba? Parang inantay lang matapos yung 12 rounds, sahod na eh, no? Oo, parang safety na ako. Puta. Sakit pala nung suntok niya nung round 7. Ayoko na. Di ba? Oo. Ganun na lang eh. Wala eh. Talagang disappointed yung mga kapwa boxers ni Charlo sa mga pinakita niya kanina. Actually, dominated talaga eh kasi kahit hindi siya na knockdown sa round 7, talagang wide yung margin ng score. Imaginein mo, 'di ba? Ilang puntos yun, parang 10 points yung lamang sa kanya eh. Wag na natin i-mention yung knockdown, 2 points yun. O 10 minus 2, 8 points pa rin, napakalaki para sa isang elite fighter. Kasi makukonsidera nating elite fighter yan si Charlo, mga ka-podcasters. Sino ba mas matanda sa kanilang dalawa? Di ba si Canelo? Mas matanda sa Canelo. 33 lang yan si Charlo eh. 35 niya. Parang tinuruan nga lang ni Canelo mag-boxing si Charlo. Ito di ba? Parang sparring session na nagbayad ka ng mahal. Kaya nangyari eh. Nagmukhang amateur siya kanina pre. Kaya talaga nakaka-disappoint. Kasi buti na lang hindi ako pumusta kasi bala ko pumusta eh. Kasi medyo matanda na rin si Canelo. Pareha sila Official ba yun? Official na laban ba yun? Baka sparring session yun bukas pa talaga pre yung laban. Hindi, marami rin hindi makatanggap. Kasi ayun nga parang 'di ba, unexpected na ganun yung ipapakita ni Charlo kanina. Talagang wala. He didn't wanna. Ang laki din kasi ng expectation ng iba kay Charlo sa mga past na laban niya, 'di ba? Sobrang galing eh. 'Di ba? Hindi naman ganoon. Tangina, kumaka-counter punch pa eh, 'di ba?
Oo. Puta, bigla pag gano'n, parang, ano to, amateur kalaban ni Canelo? Anong ginagawa mo, di ba? Kaya nga. Kaya nga, yun nga, hindi nga natin matanto kung bakit, anong nangyari. Kaya, elite fighter yun kasi undisputed din yun eh. Clash of the two undisputed fighters yun, pre. Parang- Yun nga. Parang namape, no? Magandang panoorin, pre, sa mga susunod, mga ka-porncasters. I-share natin yung mga, yung mga comments din ng, ng mga ibang mga boxers at saka boxing analysts sa nangyari kanina, no? Malamang sino ba to? Si Nito Henson ba yun? Diba? Oh. Sana yung masasabi na naman yun. Yun yung kaabang-abang. Si Paucast. Si Paucast din, pre. Di ba? Ay, shoutout sa'yo Paucast. Sana mabisita mo kami dito. Diba yung mga yun? Oo. Ayun, pre. Ayun nga, paano pa yan? Kung mukhang mukhang tagilid na rin si Charlo kay Crawford? kay Crawford. Maganda mangyari, pre. Sino ba mas mabigat doon? Di ba? Si Charlo mas mabigat ngayon? Mas mabigat Timba? si Charlo. Mas mabigat sa timba. Catchweight siguro sila. Oo, catchweight. Wala. Parang di napapalagan ni Crawford yun. Nagsalta na si Crawford na disappointed siya dun eh. Ba't pa niya papalagan yun, di ba? Wala na. Bali, tingin ko ang haboli ni Crawford dyan, si Canelo. Si Canelo, oo. Lalo na tumatanda na rin si Canelo. So, parang kawawa si Crawford dun. Laki ng Canelo eh. Oo, malaki si Diba? Canelo. Pero hindi rin, malaki rin si si Crawford. Kasi last time, ang huling laban nila ni Spence, alam ko, super welterweight yata yun, pre. Kaya mukhang hindi na mahirap para sa kanya umangat ng light middleweight or middleweight. Ayun naman, speaking ng laro niya kay Spence, diba? Si Crawford tsaka Spence. Isa rin yun ng balatuba kay Spence, diba? Oo. Kaya magandang ang laban niya, no? Ayun yung kabang-abang. Tsaka Crawford. Maganda nga ngayon, pre. Napapansin mo rin, diba? Parang yung mga superstars, hindi na rin inaabot ng ilang taon bago maglaban. Hindi katulad kay Floyd Mayweather dati, tsaka kay Manny Pacquiao. Ay, speaking of Mayweather naman, puta, the running man yun eh. Diba? Dapat nga, nalabanan yun, Usain Bolt. Si Usain Bolt, no? Paano ba naman? Lalabanan yung mga boxer pag tapos na yung prime. Oo. Mga injured na. Tapos sa labanan niya, pagmamalaki niya 50-0. Eh puta, lutong-luto ibang laban doon. Oo, maraming cherry picking Diba? doon, pre. Tsaka yun nga, yung mga split decision doon, hindi ka mga controversial yun, katulad ng split decision niya kay De La Hoya, di ba? Oo. Meron pa yun yung nga. kay Castillo. Talo siya kay Castillo eh. Di ba na-knockdown ayun siya nga. doon? Tanga, pinagdaroan nga lang siya nun. Ba't nanalo yun eh, di ba? Oo. Oo. Bata-bata pa siya noon eh. Pero anyway, yun, malamang talagang talo siya doon. Kaya parang may dungis na rin yung 50-0 niya. At saka lagi natin inuulit, 'di ba? Yung yung ibang record tulad ni ni Calzae, ni Julio Cesar Chavez. Ayun diba? pa. Tsaka parang si Mayweather kasi walang bilib sa kanya ibang boxer din eh, di ba? Diba? Tyson, hindi believe sa kanya. Parang sabi nga nila, hindi ka totoong boxer kasi nga ayaw mo magpa-rematch, namimili ka ng laban. But if punta ka sa era nila, puta, umaabot ng rematch nila, 4 na rematch pa, 5 rematch pa, diba? Kaya nga nagkaroon ng Trilla in Manila dahil sa mga ganong sistema. Kaya siya hindi pa mapayag ng rematch yan. Kaya lang yata siya nag-rematch. Kaya sino ba to? Yung Argentinian. Diba? Yung halos ma-knockout siya, natanggalan siya ng ngipin. Ginawang pintas yun eh. Guys, ginawa niya pintas yun. Oo. Diba? Pero anyway, pre, abangan natin yung ibang laban pa ni Canelo. Kasi sabi kanina ni Canelo, mga ka-porncasters, sabi ni Canelo, no one can beat Canelo right now. Yung Canelo's today is unbeatable. Ayun yung pagkakasabi niya. So ang feeling niya ngayon yung prime niya talaga, no? Oo. Siguro mga 3-4 panlaban di pa matatalo yan. Aabot ng decision talaga. Depende na matalo siya mga lutuan na decision, no? Kaya yun nga, maganda, abangan natin yan eh. Yung kaya
si Crawford talaga. Ayun na lang din inaabangan ko si Crawford versus Mm. Canelo sa welterweight hanggang middleweight na ano. Pero sa mga bantamweight, sa mga featherweight yan, lightweight kay na Davis, syempre may mga inaabangan din tayo dyan. Tsaka si si Tyson Fury, tsaka si Usyk. Oo, tsaka si Usyk niya Yun nga malupit, di ba? Signed na, pre, Pero- no? Pero inaano ko dyan, kasi may laban sila nitong October ni Fury, laban kay Ngannou, di ba? Hmm. Sabi nga ni Ngannou, ano ba yung parang healing period ng boxing? May laban tayo ng October, di ba? Parang minamalit ni Fury si Ngannou, no? Parang nilulook over na no? O, di ba? October, November, parang 1 month lang. Oo. Parang pambabastos yun, parang nilulook past ka na kagad hindi pa kayo naglalaban. Mm. Mga ka-forecasters, di pa sila naglalaban. Looking forward na si Tyson Fury sa laban nila niya. Schedule na agad para 1 month. Bastos ka! Tapos tignan mo katawan ni Fury, di ba? Yan na naman siya, yung taban-taba na naman siya, no? Ang taba ni Fury ngayon, pre. Hindi, pero yan, kilala kasi si Fury pag ganyang weigh-in. Mataba siya, pero waterweight yan Waterweight pala yun, tama. Pero pagdating ng laban, makikita mo, putang ina, bulk na bulk di ba? Hindi naman siya sobrang bulk, pero yung, malayong-malayo din sa, nag weigh-in, di ba? Magulat ka, tone na tone bigla yung katawan. Kaya hindi mo rin alam kung ano yung tinitake no? Pero gano'n na talaga siguro yung routine niya, no? Talagang kilala niya na yung sarili niya. Parang yun nga talaga. So, yung masasabi natin kay Crawford, kay Charlo, tsaka kay Canelo, wala, nagdaro lang to si Charlo, pumera lang talaga. Yun lang masasabi ko talaga ngayon di ba? Sa expectation ng ibang boxers, ibang analyst sa kanya, na down talaga, di ba? So, talagang di natin may iwasan na maraming nagagalit sa kanya kasi alam nila hindi yun yung best niya. Parang hindi niya kasi pinagandaan. Kaya nga sana man lang nagbigay siya ng magandang laban, no? Kasi parang another class B fighter na naman yung nakakalaban ni Canelo, di ba? Kumbaga well anticipated, na-anticipate ng mga boxing fans na magiging maganda yung laban kasi dalawang elite fighter, dalawang undisputed fighter yung maglalaban. Pero ganun yung nangyari, ganun yung kinalaban. Parang nangyari, elite fighter laban sa ka-sparring partner. Parang sparring. Tama ka doon, pare. Tama, ayun yung tamang word. Tapos nagbayad ka ng $20,000 sa front seat. Kaya nga, buisit. Sparring lang ng mahal. Mahal pa naman ang ticket. Daming pay-per-view pa, di ba? Pay-per-view ka sa US, makita mo kumusta kay Charlo, talo ka, ganyan ginawa ng player. Yung mga kumita ngayon, pre, yung mga bumili ng pay-per-view tapos share sa Facebook Live tapos naglagay ng GCash. Okay, congratulations sa inyo. Diba? So, anyway, pre, wala naman tayong magagawa sa ganun. It is what it is. Natapos na yung laban. Wish na lang natin sila ng good luck. Good luck kay Charlo. And we are so excited to see what's next for you. And of course, kay Canelo rin. No? Ano masasabi mo sa kanila, pre? Next time, pupusta ako kay Canelo. Puta, baka sparring partner na naman harap sa kanya, no? Pupusta ka, pre, kahit negative 300 siya. Kahit negative. Kahit minus 300. Oo naman. Siyempre kung ako mafia, doon na ako sa Limado. Ay, Dehado, no? Sa sure ball na. Parang parang 1 times 30 yun, di ba? Isa times 2 lang, ikaw times 30. Pusta ka na 100 yan, di ba? Puta, may 3K ka na doon. Oo, di ba? Oo. Pero yun lang. So mga ka-porncasters, maraming pong salamat. Nakaraos na naman tayo ng magandang topic. One-on-one lang po kami ngayon ni ka-porncaster kasi kami lang yung available. Pero syempre binibigay namin yung best namin para kahit paano malibang kayo sa aming usapin. Napakaganda naman and nalibang din ako. Panonoorin ko ito mamaya. Ikaw ba, pre? Oo, panoorin ko ito mamaya. Tignan natin kung ano mga sabihin natin talaga, no? Oo. Hindi, may mga laman kasi alam mo, mga ka-porncasters, si Pareng Sase, talaga to, aspiring boxing analyst. Tsaka aspiring, talagang sportscaster din to kasi sa STI dati, kapabata ako to si Pareng Sase.
naging classmate ko sa STI, kapag sinabing classmate, hindi dapat, it doesn't necessarily mean na magka-block kayo. Pero magka-schoolmate, ganun yung tawag na. Parang sa ADO, parang sa Adams. So si Sase, madalas yan sa mga sa mga sports like yun nga, yung mga tawag doon pre, mga sports fest diyan. Nagko-commentate. Sports event. Oo, May sa gilid. hindi, nagko-commentator po yan si Sase. So ayan. So ayun pre, paalam muna tayo ng pansamantala. Of course, babalik tayo sa panibagong topic. So abangan nyo po kami, hit the bell button para ma-notify po kayo kapag may new videos kami. Of course, subscribe kayo bago kayo makapag hit ng bell button. And again, shoutout po sa inyong lahat. Marami po talaga salamat sa lahat ng suporta. And back to you, parang Sase. Yo, sa paalam sa inyo. Love you guys. Rock and roll.